Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Sining Pilipinas na inyong natutunghayan dito pa rin sa Media House Express. Sa mga oras na to, tayo ay nasa Tanay Rizal, sa magandang bayan ng Tanay Rizal, overlooking the Manila Bay. At kasama natin sa biyahe na to, sa paglalakbay na to, ang ilang miyembro ng Hubog Artist Club. At nakipagkwentuhan tayo simula almusal hanggang pananghalian sa mga oras na ito. At narinig ko mamaya magmimerienda pa sa may bayan naman ng Angono. So, simpleng simpleng pagtitipon at sinabayan na natin ng kumbaga talastasan para at least makakuha naman tayo ng idea sa mga masters, mga artist na magagaling ng pinagmamalaki ng Cainta at iba pang bayan. Kasama natin si Ma'am Ruby, si Ma'am Yoli, si Sir Denny, Sir Ismael, tsaka si Master Vic. Yan, magaganda yung mga inputs nila kaya samahan niyo po ang Sining Pilipinas sa pakikipagkwentuhan sa ating mga kapwa artist. Okay. Nung tanungin ako about sa modern art, sa mga lumalabas sa let's say innovative art, innovation, AI, computer generated works, filter, lahat ng lumalabas na yan, ang isang artist, gift yan pag talagang artist ka, whether you go to institution o sa mga seminar. Basta ang artist, nasa puso yan. Kaya take note, ang pagiging artist, hindi parang pwede mong hiramin o ano, lumalabas yan sa puso mo. Now, balikan natin kung anong masasabi ko dun sa mga modern art ng ganyan, ginamitan ng computer. Sa isang artist, gagamitin mo yan kung ano yung required sa hinihingi. Let's say, sa advertising. Sa advertising, darating ka ron, hindi po pwedeng manual ka lang. Dahil ibibigay sa iyo yung computer, gagawa ka sa computer. Kaya, whether you like it or not, kailangan mong matutunan yon. So, tools lang. Sa trabaho mo. Yes, sa trabaho mo. Tools lang. Okay, trabaho mo o personal mo. In a way, bakit yung iba nakakapag-computer generated ng isang work nila, then ipe-paint nila. Yun na nga yun. Lahat, hindi. Ako naman, ako masakit I respect them. Pwedeng gawing reference, yes. Right? Reference. Ito na nga, nasa highway na ako nung gano'n. But not to the extent na talagang you will get the idea of that modern, Ito na. Modern tool. Lahat yan nire-respeto natin. Yeah, I know. Unang-una, nilalagay ko yung word respect sa lahat ng artist. Kung paraan nila yon, we have to respect them. Yeah, of course. We have to accept na yun ang paraan nila, how they produce, kung ano man yung gusto nilang kung ano lang yung i-produce natin, kaya wag natin silang pakialaman. Okay. Dahil unang-una, ginagawa nila yon para sa future. Yeah. Hi! Ayun. Okay. Okay. So nasa sa artist yon kung paano niya gamitin yung dumarating, hindi lang AI. Take note, in the future, pagdating ng future elevation, baka pagharap mong gano'n, na-clone na. Cloning. So marami pa yan. So nasa sa isang artist na talagang artist, take note, yung legit na artist. By heart, don't forget. By heart and soul. Okay, take note. Artist for me is by heart and soul. Kapag sinabing legit, by heart yung from School soul. or unschooled. School, heart, or Yes. body, whatever. Yes. Body language. Okay, now, ito. Nasa sa isang artist, kung paano niya i-manipulate, kung paano niya i-reassess, or gawing... or incorporate. Pwede niyang i-incorporate. I-apply ang mga dumarating na innovation. Yes. Innovation. Kaya nasa sa artist. Halimbawa, hiningi sa'yo, Ismael, we need this star, ganito, unipole, o yung mga sa labas, yung mga outdoors. Hindi pwede kamay yun. Papasok ang machine dyan. So, sa isang artist, kailangan niyang malaman ang isang artist, hindi ko naman inuobligan lahat, ang isang artist, kailangan niya talagang sumakay. Sa mga, kung gusto mo talagang mag-boom, mag-uplift ang karir mo, sumakay ka
sa trend, sabi nga nila. Oo. At kailangan mong malaman ang mga pumapasok na mga tools. Question, sir. Ano sa tingin ninyo ang status ng art sa Pilipinas at 10 years from now, nasaan tayo? Sa totoo lang, mabagal. Sa nakikita ko, accept it or not, magalit ang magalit, ito sinasabi ko to, para sa kapakanan ng malaan, for the welfare ng ating mga kapwa artists. Sa nakikita ko, umiikot yung ideya. Pumunta ka sa mga show, halos, ito ginawa na nito, ito dati na to, ito inaplip lang. Itong masakit pa, wala nang, kaya nga nilalagay ko, revolutionize. Contemporary, revolutionize. Bakit? Pag hindi na umalis dyan, yan lang Mona Lisa, ang dami ng kamo. Wala namang problema doon. Ibig sabihin, itabi muna natin yung gawa ka ng sarili mo. Correct. Oo. So 10 years from now, nasaan tayo? Halos yun pa rin eh. Kaya nga sinabi ko, accept it or not, magalit ang magalit, yun pa rin. Kasi, yung 10 years mo, balikan natin yung 10 years para ma-compute mo yung future na 10 years. Yung coming. Doon ba sa 10 years, anong nabago dyan? Ako sa tingin ko, 10 years from now, since ang evolution ng mga AI na yan, mga modern na tools na nagagamit ng artist, mag-ano yan, tawag dito, mag-50-50 talaga. Or even lalaki pa, yung modernization. Ngayon, ang masakit lang sa puso, yung artist na talagang by art and by soul. Nawawala. I mean, hindi ko inaano yung modernization na yan, ng mga tools. Ako nga, pwede ko rin pag-aralin yun. Di ba sabi ko sa'yo, turuan niyo ako. But still, my heart says, I want to paint my heart says. Nasa artist yan. By 10 years from now, wala akong makikitang ganon. Honestly speaking, wala na akong makikitang ganon. 10 years from now, tataas ang value ng mga original na artwork. Kasi nga, mas tataas ang value ng original artwork. Hahanapin ng dahil art enthusiast. Kung technology na ang pairalin, puro AI, ibig sabihin, machine na lang gagawa. Machine na lang. Easy na lang siya. Pero, hindi din mawawala sa atin na isipin na itong AI na talagang mag-i-emerge Kasi modernization na tayo na we technology. are computer technology now. Kasi nga, di ba, kahit pwede mo naman kopyahin sa campus yung ano eh. Pero yung isang topic sa GC, di ba? Yung usapin ng authenticity. Yes, that's it. What's your take on that? Kami ni Eugene para sa akin, tataas ang value ng original. I know, sana nga. Eto, tanggapin natin. Iba pa rin ang basic, ibig sabihin yung classic to original. Iba pa rin yan. Kahit ano lumabas pa, kahit ibang planeta dumating pa rito, iba pa rin ang original. Sa mga artists talaga, by heart, sabi mo nga kanina. By heart. Iba yun. Iba pa rin ang original. So do you mean we go to commercialism when you use the modern nanotech? Depende siya sa sa pangangailangan ng tao yan. Sa pangangailangan ng tao. I know. Yes. Sabi ko nga sa'yo, pag nilagay sa iyo yung computer, artist ka, let's say, sa isang opisina, sasabihin mo ba na hindi mo kaya yun? Pag-aaralan mo yun. Kaya nga sumasama. Pero, eto, take note. Iba, when it comes to painting, when it comes to art painting, by hand, by heart, iba ang original. Iba ang classic. Iba ang value ng classic. Iba yun. Hindi natin pwedeng tawaran. Kahit na maglagay pa kayo ng maraming mga innovation dyan. Napakaganda talaga. Iba pa rin ang original painting. Amen. Bakit? Eto, na-test ko. May computer may wacom ako dati. Bakit ako gusto ko pa sa papel? Why? Ang sarap makita. Yung totoo mong nagagawa. Yung by hand, yes. Papel. Ito sa yung sketching mo, ganyan. Bakit hinahanap ko pa rin yung papel? Bakit? Ikaw yung totoong artist yun yung by hand. Ito ba? I-print ko. By hand. Parang napaka-valuable nito. Yung by hand. By hand. Yeah. Totoo. Ito kasi, pwede kasing i-print ko ng tons. Reproduction. But you cannot reproduce your own hand. Ngayon, balikan ko yung kanina, sabi ko, may mga pinagagamitan lang, kaya napipilitan ng isang artist na gamitin ang available na modernist.
o inobasyon. Ayun. So, natutunan kong Wacom. Salamat sa mga, kumbaga, ano sa akin, motivate. May tanong ako, Chris. Sige pa. Kay Smile Idol. Yung mga yung dating mga ano natin, mga valued artists na talagang original, authentic. What do you think na matatanggap nila talaga ang modernization? Like sino yun sa ano, sa Baguio? Yung national artist natin, Ben Cab. Ben Cab. Do you think he would adhere to the modernization of Tinignan ko na. Kung makikita mo yung sinabi ko, iba pa rin. Sa tingin mo ba si Ben Cab na yan ako idol ko din si Ben Cab Okay. Kahit na parang pencil pen ang ano niya, drawing niya, but still Ben Cab is Ben Cab. Yes. Oh. So, Iba sa naman, tingin mo iba ba naman. yung mga ganong artist, yung kilalang artist, they will adhere to modernization or stick to their own art? Stick to their own, siyempre. Balikan ko yung sinabi ko, yung mga talagang, kumbaga, yung puso nila sa, kumbaga, classic sa painting, iba pa rin talaga yung by hand. Para simple na lang, Pero wala akong Truhan. nakita kay Ben Cab. True. Hindi ko narinig sa Ben Cab pa na gumamit ng modern tool. He's into photography, digital photography. Yeah, photography, yes. Eh, But not yung sa hands niya. Okay. Na ano? ano lang yan, libangan, kahit sino, Libangan. Yeah. kahit bata, minsan, meron siyang pag nakita yung computer, siya, gusto niyang matuto. I don't know, kasi hindi ako computer, tech. Kaya siguro, hindi ko ma-emerge yung sarili ko. Ibang tema yon. Iba yung tema yung doon sa pinag-uusapan yung original art. Gusto ko pa rin yung nagdudoodle. Gusto ko pa rin yung nagdudoodle kahit pangit ang gawa ko. Imagination ng buyer. Or the art collector. No, it's not, himself. sa akin it's not imagination. Hindi, yung imagination niya dun sa blank canvas. He made a fool out of that one, you know? Would you want 84 million? No, thank you. At totoo Eh, talaga. di ba? Di ba? If you can get away with it, why not? Oo nga, lukuhan Yeah, lang. same thing dun sa Tate Banana. Ha? Yes, Di ba? yes, it's so funny. Di ba? Oo. Ginawa niya yun, may bumili, di ba? Gagawin, sige. Ginawa A niyang sucker, question mark. there's Sa a Singapore, sucker born question every mark. minute. Binili. Oh. Actually, twice na yun yung banana. Twice na yun. Oo. Pangalawa na yun. Expression nila. Oh, tama. Bottom line yun ang expression. Yes. May pumatol. Ibig sabihin, may ganito, nagkagusto. Di Ano ba? advice mo sa mga artist na Tatay si nag-umpisa Pete pa na lang? doon sa elementary school, doon sa may Don't gym. fear. Di ba? Don't fear. Don't fear. Paint what your heart says. Yeah, Yes. you can go against the Diba? flow actually. Di ba? Yes, paint. Do whatever your heart says. Kasi you paint to Express express. Di ba? Express You do it. art to express, not to impress. Correct. And that's what I like it. The word express. Express. Si Ruben, Gawin mo diba? kung anong inuutos ng sarili mo. Yes. Ng puso mo. That is why artists cannot paint immediately at random. Pag sinabi mo, hey, mag-paint ka na. You cannot paint. Why? Wala you're pang still- motivation eh. Yeah. Wala lumalabas na juice. Yes. Huh? Because you're not inspired Outcome yet. yun eh, outcome. You're not at home yet sa canvas mo. Parang, I'm just waiting for the right time na bigla akong, pagka bigla ako nang gustong mag-paint, that I can even Tsaka, wake up even in the middle of the night. Di ba? You are allowed to do nothing at all. Kaya nga. Di ba? To generate those creative juice. Di ba ba? Yeah. It's part of the it's part of the process eh. Yung create na yung Nararamdaman mo yun, Chris. If you don't like to paint, you can't paint. Kahit anong gawin mo. Nararamdaman mo Di ba, Ruby? Ikaw, Ruby. ang isang Di ba sabi mo, artist- I don't like to paint yet. Oh, sometimes may sinabi ka, Ang I isang cannot artist- paint. Anong bang gagawin Ang ko? I isang cannot artist, paint kahit pa. walang Ano tawag doon? Artist block. Yes. Kahit wala Oo. nag-uutos, lumalabas yung nararamdaman mo yon. Mm-mm. At yon mapapatunayan ng mga talagang artist. Kasi pag hindi ka talaga, Iba kasi yung Artist na gagawa ka dahil nililiwin gusto natin. ng iba. yeah. Pero, iba naman yung commissioning ha. okay, Iba naman yun. pero Iba naman. ito na, ipapasok ko. Pero gagawin mo yon dahil unang-una, Kailangan. pakikisama mo at kailangan. Ang pinaka bottom line doon, yung needs. Nung, At yun ang, at pwedeng yun ang magiging fuel mo para ka lalong mag-uplift, lalo kang mag-boost, lalo kang makilala. pwede. Dahil kada gawa mo, accept it or not, sabi ko nga lagi na dyan may natututunan ka.
sa ginagawa mo. Huwag kang titigil. Tuloy mo lang. Basta i-enjoy mo. Samahan mo ng enjoyment. Alisin mo yung parang napupersa ka. Pag namasukan ka, hindi mo maalis yung mapupersa ka. Talagang mapupersa ka ron. Dahil pag lalabas sa email mo, lalabas, we need this project or job day before yesterday. Ganong kalupit yun. Kaya nga, yun na yung napipilitan ka talaga na gagawin mo dahil required. Iba-iba ang sitwasyon ng artist. Kaya nga sinasabi ko, napakasarap gumawa pag walang nag-uutos at nakakapag-produce ang isang artist. Kaya sa mga kolektor, yun ang bilhin nyo. Kaya nga. Dahil yun ang pure straight from the heart ng isang artist. Yung time niya hindi inapura dahil sa artist maganda ang pakiramdam, feeling. Kaya yung output talagang masasabi mo na iba. Mayroong message na napaparating, no? Yes, because yung satisfaction nandun. it comes from your heart and mood, good mood. Vibration. Makikita mo sa isang painting. Kaya siguro makikita nila, eto ngayon ko lang sasabihin to, ilalabas ko to kaya magsasangklas ako. Eto magandang tanong ito sa marami na minsan hindi nila natatakel. Bakit daw bihira akong gumawa ng mga painting na malungkot, sadness, may tawag dun then Angsty. Iniiwasan ko yon. Actually gumagawa din ako mga horror at mga horrific na mga kwento noon sa illustration. Pero bihira akong gumawa ng mga sad thing or sa mga cadaver corpse or something, skull, bihira. Dahil gusto ko masaya so nasa artist. Nasa artist yung expression. Hindi ko ini-expression pero pwede akong mag-express nun. May nakita nga ako sa Singapore Respect ang kailangan. May nakita ako sa Singapore, skull siya. Doon umiiwas akong gumawa ng skull. Pero nakita ko yun. Sa isang artist naman lahat yan welcome yung dapat no. Pero yung expression ko lang, nakita ko yung isang skull malaki sa Singapore. Then baka doon sa art center na-impress ako. Why? Alam mo ang look ng skull? Nasa department store na malaki white skull. Ayan, ang gandang gawin nun. Take note sa mga kapwa natin artist no? Kailangan may innovation malaking white skull. Then etong malupit nilagyan ng Swarovski na mga nasa isip ko. Yung mga nilalagay nasa isip ko. Yung mga bato na parang mga diamonds. Siyempre hindi naman diamonds yun dahil napakamahal ng Swarovski. Crystals, mga Swarovski nilagay nila doon sa skull. Na-impress ako. Kaya kung collector o buyer ako, kung mayaman lang ako, binili ko na yun. Nasa gallery ko na dapat yun. Yun yung dahil gusto mo naantig ang damdamin. Kaya ang artist open ka dapat. Look, this is what Dennis. I saw that. Ganda. This is playful. You know, even a child can do that. But the idea of making your wall both artistic, whatever, but at the same time functional. Humor. May Kasi humor. kailangan, nasa kitchen yan you need a fire extinguisher in your house. So instead of just putting it anywhere. Yan ang authentic. No, not really, because we copied it. Pa ba? No, we copied it from a picture. Copy na yun kasi may reference eh. But I mean, I was referring to the artist. You know, like what goes on in his mind. What a funny guy who ever painted this. To think of that. Ganda, may humor The fire extinguisher. Diba? Kita patingin nga pa. Kaya yung expression ng artist napakahalaga talaga. Yun. Maging as free as the artist who painted this. Yung the freedom, I don't know, it's just nasa interior design but the freedom to play mga emotionals, mga I like that. Pinakita ba sa ibang sabi daw dapat daw pag lubog siya.
hindi pwede, nakabaliktad yung Yung fire extinguisher. Kanya-kanyang expression. Tama, actually nakita ko, sa akin lang yun, hindi ko inaano yung iba, no? Okay siya, tama siya pa. Kasi pag ganun hindi pwede balik na rin yung fire extinguisher. Sa iba kasi gusto, siyempre, iba yung ano nila, so we respect them. Baka iba yung kanilang insight, no? Ito si Master Big. Nasaan? Ito. Yan, oh. Tumatawag siya, ito, katabi na niya yung car. Si Master Big, bata pa lang ako, nakikita ko na siya sa parola, sa Kainta. Hindi pa ako nagpo-portrait. Yung trying hard pa lang ako. Nakikita ko na siya. Meron siyang studio doon na may maraming portrait. Talagang inaano ko na siya, in-idol ko na siya ng time na yun. May time nga na sumisilip ako doon, tapos tinitignan ko siya, baka pwede siya makausap. Kaya lang siyempre, nakakahiya bata ka lang. Sobrang hindi ko alam kung anong year yun, pero basta matagal na talaga. Kasi maliit pa lang kami noon. Nagpipainting na siya. Studio siya somewhere in Kainta. Master siya. Meron tayong mga kasining na mga naturuan niya na rin. Nice. Sir, ano po yung sinasabi niyo? Mahirap sumikat? Mahirap sumikat sa larangan na art. Dahil yun din na mismo ang ano mo ang problema, uunahin mo yung kumita ka agad. Kaya pangailangan ka sana mag-exhibit, magpagawa ka ng mga piece sa pang-exhibit, makita ang pangalan mo dahil lang yung painting sa'yo mahal na. Kaso lang, dahil pangailangan ka na yung anak na nagpapaaral ka, maski ano lang dumating, unahin mo muna siya, kaya naibasan kami. Priorities, di ba? Oo, yung priorities natin, yun napapunod sa maliliit. Diba, ikaw muna ako ng karikature kasi laki naman na ito. O sige, mamaya, tapos na yan. Kumita ka na. Babalik ka sana doon sa yung ginagawa ng major. May pumasok na naman, gawa mo ako ng portrait. Sa mukha lang pag regalo ka, gagawa naman 800 o Kaya mahirap din sumikat sa larangan ng art dahil nga sa pangailangan natin. Pero kung time mo na talaga na sumikat, sisikat ka talaga. Dahil darating ang panahon na magkakapalaran mo, sama ka ng mga kaibigan na artist, tapos mapatunayan ng mga kakilala mo, ay, magaling yan, kaya sisikat ka na talaga. Maski wala kang perang ganito, sumikat sa pamamagitan ng mga program. Sir, sa ngayon kasi marami tayong nakikita mga young talents, young artists. At marami tayong kilala o nakikita rin na mga talented naman pero hindi alam paano mag-start, paano pumasok sa art scene. Anong may papayo nyo sa kanila? Tsaga lang, papatuloy lang na kanilang damdamin as artist. Kung artist ka, alam mo na yun, ibig sabihin na handa ka ng sumabak sa hirap. Madadalasan siya kasi mahirap ang buhay ng artist. Papatuloy mo lang, at the same time, ganito, kumitintaan ka, pero may isa na pag-ginagawa na para sa iyong bukas. Ano yun? Yun ang mga piyesa na yung tinatago na minsan lang lumabas, pero makikilala ka. Sige sir, salamat po. Ako nung araw ganyan. Parang grid pero parang ano lang sa imagination. Nung araw ayaw kong mag-grid sina-challenge din sarili ko. Ganun ang ginagawa ko. Ako din na yung pag-grid. Kunin mo yung 4 sides. Tapos tingnan mo ng malayo. Tumbukan mo to, katulad ng sky. Lagyan mo na siya ng palatandaan. Yan, ayos na yan. Sure ka na yan. Saka ka nalang mag-sketch, no? Yung ibang master, tinitingnan ko lahat ng mga basic nila. Yung iba, AX yan. Titingnan yung kokopyahin kung saan nila ilalagay, AX nila yan. Kung saan ang tuldok, yun ang tuldok. Doon ka sa tuldok. Kasi ikaw na nakakalam yan. Master Vic, may tanong lang po ako. Para sa inyo, ano ang art? Ano?
ang ano. Expression yun ng ating ng ating kaisipan ng actual. Yung Eden, ginagawa natin sa actual yun ang art. Ngayon kung alin man ang iyong kaya, nakikita art. Kung hugis ka ng ganito, art din siya. Opo. Ay lang, nakapokus kasi ng atensyon natin lagi sa pag-art drawing, mga sculpture ng ganon. Malawak pag sinabi natin yung art. Pero ang art talaga, ekspresyon ng ating isipan sa art. Kung alin man ang yakal mo, yun ang art. Paano po nahubog ng art ang inyong buhay? Ay, dahil kung minsan dahil sa ating intention din na yung magkaroon din tayo ng ideya katulad ng iba, pinipilit natin sa una. Wala tayong alam nung una Ayan. Tapos nakikita natin yung experience ng iba. Kaya niya, bakit ako hindi ko kaya? Kaya ko rin. Kaya nahubog ng ating buhay sa pamamaraan ng sumikap din na struggle. Na-ready ka rin, nakahanda ka rin na magsakripisyo katulad din ng naranasan nila. Ilang taon na kayo sa art world? Parang magkatagal na, 17, wala pa kasi nung kumakanta ako, ang art, nung nag-aaral ako, mga 12 anyos, kumakanta ako, gusto ko kasi kanta. Ang naman, ang nangyayari, yung mga ka-eskwela ko, nag-drawing sila, binabayaran sila ng ka-eskwela ko. So, nalipat ako ngayon sa art para kumita din ako, para may pambawan ako. So, kung halimbawa, nag-start ako ng mga 14, hanggang ngayon. So, ito yung magandang tanong, sir. Pag ang artist ba tumigil ng pagpinta, hindi na siya artist? Artist pa rin. hindi lang siya nagpipaint, hindi lang siya gumagawa ng art. Kumbaga, parang nag-stop lang siya ng sandali, nagpapahinga lang siya. Hindi pwedeng tumigil kapag artist ka, tanggap mo sa sarili mo artist ka at saka gumagawa ka ng art. Kasi hanap-hanapin mo pa rin sa gusto mo kasi hindi Baski dahil nagagalit ka sa mundo, nakita mo yung art, para bang dinideny mo lang muna. Pero darating ka talaga diyan, yun na ang buhay mo kasi, art. Nasa sistema mo no? Sir, ano pong medium ang ginagawa nyo? Ako pangkalahatan, pero ang gusto ko talaga oil painting. Yung sculpture, basta lahat yan marunong ako at saka kumita na ako ng maraming videos, halos sa lahat ng video, mga paske pag-tuwid frame, yan, yung mga clay, basta lahat yun naranasan ko na yun. Pero ang gusto ko talaga oil painting. Oil. Pwedeng gawin sketch pag pala. Okay, hubog sining. Kailan ba at umpisa ang hubog sining? Ang hubog sining, bago ito nabuo, way back year 2011, through Sir Nemi Miranda, nung nagkakaroon ng pag-iipon yung mga artists, Rizal, so may kanya-kanyang group may Antipolo, may Tanay, may Binangonan, may Taytay, pero walang kainta artist. So that time nung nagbi-meeting kami ron, kasama ko nun si Tayoli, why not daw magbuo kayo ng grupo, i-gather mo yung mga artist ng kainta. So that time ang mga artist na taga-kainta ng kilala ko lang noon, si Marco Bello, si Marlon, si Ma'am Ruby, hindi ko pa noon siya kilala, pero mini-mention sa akin ni Sir Nemi na meron doong artist sa may RD, kung alam mo, may ari daw ng RD. So parang sabi ko, may ari ng RD, ibig sabihin mayaman yun, kasi malilit pa kami, alam na namin RD, kumbaga yung RD parang ayun na yung sa amin, mall. Kasi parang siya, established siya, may mga rides doon na hinudugo ng piso, tapos rides kami. So ayun, hinanap namin yun. Si Ma'am Ruby, pinuntahan namin ni Tita Yoli, tapos in-invite ko si Marco Bello, si Marlon, tapos ni-reach out ko rin si Sir Leo, Leo Calaor, si Sir Sunny naman. Sir Sunny, nakita ko lang siya sa mall na
nag-rotate siya, may pwesto siya sa muli, sa ngayon, SM East na siya, pero dati Everwood SM. So yun, kinaibigan ko siya, tapos tinanong ko siya na gano'n about art, tapos gusto mo ba magkaroon mag-grupo or may makakilala ka gano'n. In-invite ko siya sa group ng yun. Pero ang pangalan pa lang ng grupo namin noon, Kainta Artists. Ganyan, wala pa siyang pangalan na hubog. Nagkaroon lang ng hubog, dumating si Master Esber. Yung panahon na yon na parang inano na namin yung talagang magkaroon na siya ng pangalan. Dahil meron ding nag-exist din naman Kainta Artists. That time, may Kainta Artists din. Kami yung first na mga artist na kapag-exhibit sa City Hall. Yun. Municipal year 2015? Basta election year. Oh, yun. Panalo lang. Mga ganun. During Mayor Nieto, Kit Nieto. Pagkatapos noon, ayun, nagkaroon kami ng mga kaibigan, dumating si Master Esber, at si Master Esber naman, dala niya si Yuji. Ay, si Master P. Ay, wait, nakalimutan. Hindi ko makakalimutan. Si Master Big. Mayroon siyang studio sa Kainta. Yes. Nag-ipot-ipon na kami. Nagkakaroon kami ng mga meeting sa RD. Sa office ni Ma'am Ruby. Nagkakaroon kami ng meeting. And then, minsan sa kanilang mansion sa Madera Homes. Doon kami nag-ipon-ipon. Ma'am Ruby. Ang aming, si Ma'am Ruby our godmother. Artist, Artist, godmother. Si Eugene Acoy nun, Very art. And then, lumaki siya, nadagdagan ng marami pang artist through Ismail Esber. Pakilala mo naman ang mga artist na naisama doon. Okay. Yung mga pakikilala kong mga artist, unang-una, si Miss Rain, yun, kanyang personal bodyguard. Ano yung 2017? Yes. Yeah. Then, sa mga shows, may namimit tayo na mga talagang enthusiast about kumbaga pagpuproduce ng mga art, mga creative, mga aspect, whatever. Kasama na dyan nakilala ko, actually buyer ko siya buyer ko silang mag-asawa. Itong si Yuji de la Cruz. So binili na yung painting ko sa LRI sa Makati. Then after, napag-usapan yung mga show, yung mga grupo. Nung mabanggit ko yun sa grupo, tinanong niya. So sabi ko, in-invite ko siya. Kumbaga fit naman. At saka yung mga ibang taga Rizal, actually, ang talagang natin dyan priority, yung mga sa Kainta, Rizal. So meron din nakapasok taga Marikina, si Warlito, na dati kong bat sa abroad. So Rizal din naman ang Marikina. So yun, kumbaga pasok naman sila dun sa nila, yung talent, lahat, background. So congratulations sa mga naipasok natin sa Kainta. Yun na nga si Warlito. Then nagpapasalamat din pala ako dun sa kaibigan nating si Marlon at saka yung mga tropa, mga kaibigan, mga gano'n, nakilala nila ako nung tumulong naman ako sa kanila. Then nag-spread na yung samahan hanggang sa pakilala ako kay kapatid, kay Miss Ruby, kay Ma'am Ruby, at saka kay kapatid, kay Sister Yoli. Ayan na sila. So nakita ko silang personal. Ito po, masdan nyo sila. Yun. So natutuwa talaga ako, and gagamitin ko na yung word na proud. Proud ako na nakasama ko sila dahil unang-una, ito pong grupo namin, ang ganda po sa samahan, sa sistema at saka sa advokasya. Sa mga project, marami pa po kami darating na blessings. Gusto kong ipasok na wala kaming formal structure. I think kaya kami nagtatagal ang magkakasama kasi wala kaming officers. Wala kaming proper organization. Hindi, may proper organization. So parang table of organization. Parang tinanggap na lang namin ng isa't isa during the course na mga nag-exhibit kami. Nabuo yung samahan, yung para sa barkadahan naging parang barkadahan na pag kami ginawa kami, hindi kami talaga
serious na, kailangan, we have to make so much money, may projection kasi Sobrang formal. Oo, wala. So we just do it for fun, pero of course, organized. Oo. But everybody cooperates, and we have had some exhibits already sa art center, sa mga restaurants, actually sa cathedral. Kami doon. And we have forthcoming exhibits. But ang gusto kong i-push, you don't have to be a big organization. Ayaw namin na masyadong malaki kasi it can become unwieldy. And we have seen organizations na nagbe-break away kasi hindi sila nagkakasundo. I think ang nakakasira noon yung pagka lumalabas na yung mga ego, na sa amin walang pwedeng mag-ego kasi wala kaming ego lang. Paano nabuo yung yung pangalang Hubog? Saan nagsimula? Brainstorming natin. Yes. Brainstorming tayo, remember? Kasi yung hubog, ito kasi ang hilig-hilig. Mahilig siya sa hubog hubog ng katawan, ganyan. Maghubog, maglasing. Kuntur, shape. Yan. Kaya napunta sa... At saka talagang natin Tinagalog natin yung art. Tagalog. Tinagalog yung art. Inuhubog. Sining, hinuhubog. Ayun, doon po nabuo kasi para naman may branding na alam mo, lagay sa logo sa ano natin. Meron siya, bakit siya nabuo ang hubog? At talagang bakit na ang tanong doon, bakit hubog ang nabuo namin? Unang-una po sa mga kagaya nating artist, lahat naman siya, sculptor, kung anumang klaseng artist, yung shape napakahalaga kahit sa anumang pundasyon, bahay, whatever. Yung itsura, hubog, napakahalaga yung structure. Yun po ang meaning ng hubog. Structure. At saka yung hindi lang kami artists, in the sense na humahawak ng pinsel tawag doon, diba? Sculpture. May kanya-kanyang talent. Like pagka may ino-organize kaming kunyari exhibit o kailangan mo ng kasi mga name, mga name cards, mga ganito. Within the group, meron namang ganung talent. Like, background. Asawa ni Isma, si Rain, is a very good writer. So, siya yung pagdating doon sa paggagawa ng mga profiles, siya ang gumagawa, nakakatulong namin siya. Si Dennis is a graphic. A techie. Si Isma ang background. Anything na maiko-contribute ng bawat isa na makikipag-cooperate. Yes. Na hindi na kailangan ito gawin mo, sa labas, magbayad pa. Kundi voluntarily we have, ito alam mo, kaya mong gawin. So meron nang nagbo-volunteer para gawin siya. Ang ganda, luckily si Ma'am Yoli, ito ang instrumental kung paano nagkakita-kita kami sa simula. Paano nagsimula? Ito talaga. And very nakakatuwa ang style kami nito ni talaga. Dennis. She's a very happy person. You can see it in her paintings, butterflies, colorful butterflies. That's Yoli. And siya yung isa sa mga nag-hold together ng grupo kasi sabi ko nga, kami lang dalawa babae, no? Kung isasama natin si Isma, tatlo na tayo. Si Rain. Pero, si Rain. Si Rain. So, everybody has something to contribute. Oh, wow! Kompleto, no? Ilan kami, but we don't need professional, para magbayad. We have marketing. At saka, We have ang isa sa pinakamaganda sa atin, kung baga, bawat isa naman sa atin ay maraming talent. Hindi lang painting, kung gano'n, hindi lang writing, gano'n. Hindi niya pinagmamalaki yung kanyang kaalaman lahat, kung ilan man yan. Bagkos, nagtutulungan, sinishare niya sa bawat isa. Yun ang pinakamaganda. Walang madamot sa grupo. Tsaka meron pang isa, pagka meron kami exhibit, makikita mo yung bawat isa nakikipag-cooperate, isasabit yung artwork mo, tulungan talaga siya. Hindi yung iiwanan mo lang isang tao, siya lang magpapagod lahat. Talagang nagtutulungan kami as a group. One body, one group. May sale o wala, masaya. Yun. Yung question ko is, lahat ng member ng Hubog Sining ay artist basically. Pero how diverse is the group? Pare-pareho ba ng medium? Pare-pareho ba ng style? Iba-iba. Well, ako kunyari, I am a weekend artist. Okay? I'm not as prolific as everybody else. No? Si Isma talagang buhay niya yan. Sila lahat.
Hindi ko Ako, buhay din yun Ako, masyado. oo, kami. Hindi kami pro-lady. Parang kami, hindi naman saling pusa, but para lang ma-express namin yung aming mga angst kung meron man. Nakakalaki o ng kaalaman namin yung impluwensya ng mga kasama namin. Si Master Vic, he paints on lips. Can you imagine? Mukha yun, portrait ni Jesus Christ sa dahon ng gabi. Wow. Extra talent yun. Yeah. Sa ulo ng pako yung pinakamabigat. Ulo ng pako. Anong size ng pako, sir? Painting, Face of Jesus Christ. Anong size ng pako? Yung pako, anong size? Didos. Didos. Maliit yung didos. Maliit din na brass. Paano? Naka-magnifying lens. Hindi mo siya magawa ng pangkaraniwan. So hanap ka ng paraan kung how. Yung pinakadulo ng brass mo pagdating dito mataba na. Napakahirap pero kaya kasi ang kailangan natin kung magagawan mo ng paraan yung unique way, gagawin mo. Pero kaya. Kasi natama lang ako kasi sa general art. Kung bakit naman naging general ako kasi kung ang lahat na makikita ko ay parang art, maski dahon ng mangga, maski dahon ng saging, maski lamok na lang, ang lamok isa sa content ko, kinulayan ko ang lamok, makulay na. Halip na plain lang ang lamok. O, tingnan mo. Kaya ibig sabihin, walang imposible kapag pinapagana mo lang yung isipan mo, talagang nagagawa mo ang lahat. Pero ang gusto ko siya, lamok, hinuli ko ang lamok. Sa magnifying glass din, doon ko rin siya kinulayan. This is just the first time na makarinig ako na hindi lang body paint ang katawan ng tao ang pine-paint. Now, this is just the first time to the whole world, isang Pilipino po na pinintahan po niya yung lamok. Imagine, buhay ang lamok. At yung buhay pa po yung lamok na pininturahan ni Sir Vic. That's only you. That's only you. Okay. Hindi kasi dati, ang pinapalitan ko ng kulay, itong manok para mag-away sila kasi ayaw mag-away. Pinalitan ko ng kulay, batik-batik, tiger, ganon, parang zebra. Away ngayon yung manok, hindi niya kilala. Ngayon, pilat ko sa aso, patay kako tayo rito kasi makasuhan tayo dahil inabuso mo yung kaya pati kalabaw nga, mayroon akong kilulayang kalabaw sa parada naman. Pinaganda ko. Bawat hakbang niya nakangiti, pag gumakbang siya muli, nakasimangot na. Pero hindi ko pininturahan mga kalabaw. Isa ka pala doon na promotor. Hindi ko tinulay kasi Sa Pulilan ba to, sir? Sa Pulilan? Hindi, somewhere lang dito sa Rizal. So nakapag-contribute ka pala ng mga ganon. Pero ang speechless dito yung pako. Ini-imagine ko kanina yung 4, malaking pako, 3, ngayon pala 2. Partida 2. O you see po, may picture kakaiba po siya. Kaso lang na siya na copyright gawa ng ginamitan ko ng music. Kaya nagkaroon sa ng viral ang 5 kong ang content. Wala na siyang bilang, na viral siya. Doon sana ako sisikat wala, tabagsak. Kasi na-viral siyang na-flag yung copyrighted music. Trending music. Hinold yung So diverse. How well. Kumanta ka na lang sa kaya na lang, magsalita ka na lang kapag mag-content ka, pasok sa banga.